umamin na po si Secretary Remulla, tutuluyan po talaga nila ang mag-amang Duterte sa ICC. Kinumpirma niya na dahil po sa mga resolusyon na ipinasa ng Kamara, ngayon daw ay makikipagtulungan na sila sa ICC at ang pinaka-importanting pagtutulungan ay yung pag-aaresto sa mag-ama kapag sila po ay naisyuhan na ng warrant of arrest. Malungkot po yan dahil talaga naman pong yan ay patunay na wala na pong unity. Dahil paano naman makiki-unity team pa ang mag-amang Duterte na makiki-cooperate na ang Marcos administration sa ICC para sila'y dakapin at ikulong sa ICC. Ang sa akin lang, bakit ba kasi ginawa pa ito na nanggulo? Ang tahi-tahimik naman natin noong unang taon matapos magwagi ang unity. Matibay naman yung pag-iisa natin. At dahil nga tayo nagkaisa, ayun na nga, nagkaroon naman tayo na isa sa pinakamabilis na paglago ng ekonomiya. Sa tingin nyo ba magtutuloy-tuloy ang paglagong yan ngayong wala ng unity at mukhang hiwalay na talaga ang Duterte at ang Marcos? At syempre, papayag ba naman ng mga Duterte na sila ikulong na lang sa ICC? Syempre, magbabalak din yan, no? Para maiwasan yan. At sa tingin nila, tanging pagpapalit ng liderato lamang ang makakapigil dyan sa kooperasyon na yan. Siguro, pag may milagro naman, marirealize si PBBM na sinabi mo na dati na paglabag yan sa soberenya, bakit ngayon makikipagtulungan ka? Hindi naman po pwede. 7 months ago, siguradong-sigurado ka at nandun pa ako sa pagpupulong na yon. Kabahagi ako ng pagpupulong na yon. Siguradong-sigurado siya na dahil umalis na tayo sa ICC, paglabag na ng soberenya, kung tayo makipagtulungan pa sa ICC, bakit ano man nangyari 7 months later? Bakit ngayon makipagtulungan na? Kasi nga po, gaya ng nasabi ko dati, naniwala naman itong si PBBM sa mga marites na nagdi-distab daw si Presidente Duterte. Naku, nung makalawa lang po kasama ko si Presidente Duterte, napakahina na po, nakabaston. At talaga ang kaligayahan na lang niya, mag-alaga ng apo niya sa tuhod nung apo ni Congressman Pulong na half Japanese. Yun na lang po talagang kaligayahan niya. So, miski sabihin na natin nakipag-usap yan sa mga general, kwento kutsero lang po yun. Dahil sa totoo lang po, pag naririto sa Maynila si Presidente Duterte, tumitira po yan sa 90 square meter na condominium. Para ikaw po mag-distab, kinakailangan mo billion-billion na obviously wala po si Presidente Duterte. Malungkot po yan. Dahil nga habang nandyan ng unity team, nakita naman natin, bagamat mayroong mga pagsubok, patuloy pa rin ang pag-usbong na ating ekonomiya. Ano na mangyayari sa atin ngayon? Lalong-lalo na mukhang lumalala pa ang hidwaan dyan sa gitnang silangan. Anyway, enough of my thoughts. Ano po ang inyong thoughts? Agree or disagree? Tignan po natin ang mga reaksyon ng ating mga texters. Maria Liza Patio. Good evening, Spock. Sabi nga po ni Madam Liza, happy birthday, milyonaryo. Christina Nagrampa, grabe, Atty. Harry, si BBM may baha landslide sa Davao Region. Nanood pa ng concert, parang walang pake-alam sa taong bayan. Well, ako naman po, at sino naman presidente, entitled na magkaroon ng libangan. Kaya lang, tama po kayo dahil hindi naman siya bumisita doon sa mga lugar na mga nasalanta ng landslide. No? At saka, controversial talaga yung paggamit niya ng helicopter. Alam niyo po, pababa ako ng Baguio nung araw na yon, napansin ko nga na ang traffic nagsisimula pa lang sa connector all the way sa doon nga sa Philippine Arena. So siguro kaya nabuang din yung Coldplay kasi galing sila sa Hotel Lasal ng Manila. Ang tagal din siguro ng biyahe nila papuntang Philippine Arena. Okay, Vicente Esplana, attorney, pwede niyo po ipaliwanag ang mga malisyosong akusasyon na naman kay Rep. Pulong Duterte. Ang galing talaga muwan nilang mga ngampi si Tambi sa Kongreso. Hindi ko po alam po anong mga kontrobersya yan. Pero alam nyo na kapag sinisiraan ang mga naninindigan, alam nyo na kung bakit character assassination para wag paniwalaan. Pero alam ko naman matatalino mga Pilipino. Alan Java, hopefully Tatay Digong will be back into politics by 2025 until he can serve the Filipino people. This country needs his brand of leadership. Well, nung makalawa lang po, kasama ko siya. At ang talagang sabi niya, ayaw na niya. Kaya nga nagtataka siya, bakit pinagbibintangan siya ni PBBM na nagdi-distab. Nananahimik na po talaga ang dating Presidente Duterte. Promise. Okay?
Tapos, tingnan pa po natin, si Lydia Las Morias. Bakit ganito ang mga taong italaga sa gobyerno? Ano ba ang dapat gawin ng mamamayan para matigil na ito? O nga po, no? Dami mga ikompetente. O nga po, nandito ako sa bahay ng aking kaibigan na mamiesta. Kaya may mga taong dumadaan sa likuran. Pasensya na po ito. Corazon, Agkis Panaligan. Good evening po, Atty. Harry Roque. Ingat po sa pagkain ng lechon. Ay, nako. Hindi na po ako kakain ng lechon ng 6 na buwan. Promise. Kasi dinner, lunch, and dinner ang kinain kong lechon. Sasuke, ingat, Spokes, baka ma-burger ka. Ano kayang burger? Okay? Crisette Laureta Chu. Maraming salamat kay Crisette Laureta Chu dahil ang sabi po niya, follow Harry Roque, siya lang talaga naninindigan labang kay ayaw ko na gamitin yung pangalan.